So welcome sa ating morning revival preview mga kapatid. At panibagong schedule na naman tayo. Week 39, day 6. So patapos na naman itong linggong ito. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 1:16. And he had in his right hand 7 stars. And out of his mouth proceeded a sharp two-edged sword, and his face shone as the sun shine in its power. So tatlong bagay ang binabanggit dito sa verse na ito. Una, hawak niya sa kanyang kanang kamay ang 7 bituin. At binanggit natin noong nakaraan na yung 7 bituin ay ang messengers ng mga churches. Messengers sila. At sila ang mga spiritual sa loob ng eklesiya. At itong mga spiritual na ito, mga messenger, mga pumapasan ng responsibilidad sa loob ng eklesiya ay nasa kanang kamay ng Diyos. Hawak sila. Alaga ito ng Panginoon. Para bang mga espesyal na mga tao ito. Kaya kung gusto nyo na mas espesyal ang pag-aalaga ng Panginoon sa inyo, sa atin, kailangan tumayo tayo sa loob ng eklesiya bilang mga kapatid na nagpapahalaga sa patotoo ng Panginoon. At sa ganon, tayo ay maging mga bituin na nagniningning, hawak ng Panginoon sa kanyang kanang kamay. Amen. Yung pangalawa naman, binabanggit dito, mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang 2 talim na tabak. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon dito sa aklat ng Apokalipsis ay inihalin tulad sa two-edged sword. 1 tabak o espada na 2 ang talim. At ang pangatlo naman na binabanggit dito, ang kanyang mukha na sumisilay, nagliliwanag katulad ng araw sa kanyang kapangyarihan. So ito naman ay tumutukoy sa kanyang pagpapakita sa darating na kaharian. Katulad nung dinala ng Panginoon yung kanyang mga disipulo doon sa bundok ng pagbabagong anyo. Siya ay nagliwanag. Dinala niya ang kanyang mga disipulo, sila Pedro, si Juan, si James, upang matikman nila ang darating na kaharian. Amen. Hebrews 4:12. For the word of God is living and operative and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing of soul and spirit and of joints and marrow, and able to discern the thoughts and intentions of the heart. So ito ay continuation nung salita ng Panginoon na binabanggit sa atin na ang salita ng Diyos ay katulad sa tabak na may 2 talim. At dito mas mahaba yung definition niya. Sabi rito, ang salita ng Diyos ay buhay. So ibig sabihin, hindi yan patay na salita, buhay yan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ano pa? Operative. Gumagawa. Ano pa? Sharper than any two-edged sword. Higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Mas matalas pa siya. Ano pa? Piercing, even to the dividing of soul and spirit, and of joints and marrow. Kaya niyang paghiwa-hiwalayin. Matalas siya. Paghiwa-hiwalayin ang espiritu, ang kaluluwa, ano pa, yung joints, yung upungan, at yung marrow, umaabot siya hanggang doon sa marrow. Yung utak ng buto. Naku, ibig sabihin kumbaga sa bahagi ng tao, yan na yung pinakakaibutura niya. Kaya pa rin abutin yan ng salita ng Panginoon. Anong resulta? Para makilatis ang discern, makilatis
ang laman ng kaisipan at ang layunin ng puso. Alam nyo kasi, bisa tayo mga tao, meron laman yung ating puso at meron tayong mga nakatagong intensyon. At kadalasan yan ay nasa puso natin. At kung minsan, ano yan, natatakpan yan. Kasi ang espiritu at kaluluwa, magkaiba naman yan. Ang espiritu ay ang lugar na pinananahanan ng Diyos, maayos yan. At dapat yan ang nangungunang parte ng buhay natin. So, ibig sabihin, nung wala pa tayong buhay ng Panginoon, bago tayo nanampalataya sa Panginoon, madalas ang nangungunang parte ng katawan natin ay ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan. At yan ay kasama ang ating puso. Sapagkat ang ating puso, yan ang kaluguran ng ating kaluluwa. At ang ating kaisipan, yan ang gumagawa ng mga direksyon. At sumusunod lang yung ating pagpapasya. So, ganyan tayo noon. Subalit, nung nanampalataya tayo sa Panginoon, alam niyo ba yung nangyari? Pumasok ang Panginoon bilang espiritu sa ating espiritu. At dahil ang Panginoon ay nasa ating espiritu, dapat yung espiritu natin, yun na yung leading part ngayon. Yun na yung boss. So, ganon. Kaya, kapag ang nangunguna sa iyo ay ang iyong espiritu, hindi ka magkakamali. Palagi kang tama. Kaya lang, may mga pagkakataon, yung espiritu at kaluluwa parang nagkakahalo. Nagiging mixture sila. Kala mo nasa espiritu ka. Pero sa espiritu mo, nakahalo yung kaluluwa. Yung intensyon ng puso, kaisipan. So, ganun na nangyayari. Kaya, kailangan natin ng matalas na salita para i-expose niya, hatiin niya, ihiwalay niya yung kaluluwa at ihantad niya yung mga personal na motibo na nakatago dyan. At yan ay kanyang hahatulan sa pamamagitan ng tabak ng espiritu. Tatapyasin niya yan, aalisin niya yan, ipupurify niya tayo. Kaya kadalasan yung salita, lalo sa panahon na ito, ay tumutuos siya, humahatol siya, nagbibigay siya ng liwanag, nag-e-expose siya. Amen. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. Revelation 1:16 says, He had in his right hand 7 stars. As verse 20 makes clear, the 7 stars are the messenger of the 7 churches. The messengers are the spiritual ones in the churches, bearing the responsibility of the testimony of Jesus. Like stars, they should be of the heavenly nature and in heavenly position. Amen. So, pinaliwanag sa atin, yung mga star kasi, sa loob ng eklesiya, sila yung nangungunang kapatid sa loob ng eklesiya. Sa normal na panahon ngayon, siyempre ang mga nangungunang kapatid ay yung mga elder at mga responsableng kapatid. Pero sa aklat ng Revelation, ang binanggit dito ay mga messenger, mga shining star na pumapasan ng responsibilidad. Sapagkat upang ang isang eklesiya, ang eklesiya lokal, para siya ay sumulong, dapat may mga responsableng kapatid. At sila ay responsable sa pagpapasulong sa mga gawain sa loob ng eklesiya. So sila ngayon yung mga stars sa loob ng eklesiya. Pero para sa akin, lahat pwede maging stars. Kapag ikaw ay responsable, pumapasan ng kabigatan ng mga gawain sa loob ng eklesiya, ikaw ay isang shining star. At hindi naman itong isang posisyon. Ito ay isang responsibilidad na nanggagaling sa Panginoon. Amen. In the dark night of the church degradation,
The shining of both the collective churches and the individual messenger is needed. As Christ walks among the churches, he holds the leading ones in his right hand. How comforting this is. The leading ones must praise him that they are in the hands and that he is holding them. Amen. So, yung church kasi, sinasabi sa atin na siya yung patotoo ni Jesus, testimony ni Jesus. Kaya kailangan maliwanag siya. At itong mga shining star, tignan nyo yung identity, ang kanilang description. Shining star, may liwanag sila. At star sila, makalangit sila. Ito ang kanilang posisyon. No? At itong mga shining star na ito ay nasa pag-aalaga ng Panginoon. No? At dapat ito ay isang comforting view sa kanila. Naku, ako pala ay nasa kamay ng Panginoon. Siya pala ang nag-iingat sa akin. No? Kaya, komportable ka. Komportable ka. No? At ito mga nangungunang kapatid na ito, no? Ang pagsulong ng eklesiya ay nasa kanilang pamamahala. No? Kung malakas sila, responsable, aktibo, vital, malakas ang pagsulong ng eklesiya. Ang ibig sabihin ng vital, full of life, full of energy, laging full of activity. Dapat ang eklesiya ganyan, maraming activity. Hindi na uubos. Palaging meron. At lahat ng ito ay ginagamit ng Panginoon at pinapasulong niya sa pamamagitan ng mga messenger niya ngayon. Mga shining star. Nakakalungkot pag ang eklesiya ay walang ganyan. Walang mga star. Nagiging dormant siya. Nananatili lang siyang ganyan. Walang pag-unlad. Kaya importante yung mga shining star sa loob ng eklesiya. Amen. In the book of Revelation, there are no elders in the churches. Rather, there are messengers. At the time this book was written, the church had become degraded. Hence, in Revelation, the Lord repudiates all formalities. Being an elder may be somewhat legal or formal. Do not aspire to be an elder. Desire to be a shining star. Oo. So, sa Revelation, hindi na binabanggit yung mga elder. Hindi na rin binabanggit yung mga RO. Elder, RO. Sapagkat sa panahon ng Revelation, yung mga eklesiya ay napababa. Yung mga elder, naging mga posisyon, naging formalities. Pumasok yung mga hierarchy sa church, yung mga ranggo-ranggo. Sa simula, walang ranggo. Lahat brothers lang. Pero dahil sa degradation, nagkaroon ng mga posisyon sa loob ng eklesiya. Ayaw ng Panginoon yan. Ayaw niya yan. Huwag tayong magpatawag na reverend. O kumisa, maski yung mga term na pastor, somehow meron ding some kind of description ng pagiging mataas. Tandaan natin sa eklesiya, lahat ay kapatid lang. Walang mataas, walang mababa. Kung titignan ninyo sa aklat ng Ephesians, bagamat may mga binanggit yan ng mga identity, katulad ng apostle, teacher, shepherd, prophets, okay, at evangelist. Yung mga yan, hindi naman ranggo yan eh. Yan ay mga service, function, gift na binigay ng Panginoon sa eklesiya. At sa ebanghelyo, pinaalala ng Panginoon. Walang tatawaging father sa gitna nyo. Yung mga term na father o mga pope o mga ganon, dapat wala yan. Kayong lahat ay magkakapatid, sabi niya. Iisa lang ang inyong pinuno, ang inyong ulo. Yan ay si Kristo. At lahat kayo magkakapatid.
Di ba? At ang gustong tumaas, gusto mo tumaas sa gitna ng eklesiya, dapat ikaw ay isang alipin. Ang alipin ay walang ranggo yan, walang human rights yan. Kaya maganda pa rin sa loob ng eklesiya, tayo ay mag-address ng brother and sister lang. Ganon. So, yan. No? Ang ibig sabihin nito, walang formality. Pero merong mga messenger. May mga shining star. At ito ay nakikilala sa kanilang paggalaw at paggawa. Hindi ranggo. Hindi ranggo. Amen. So today's reading na ako. In Revelation 1:16, we are told that out of his mouth proceeded a sharp two-edged sword. This is the discerning, judging, and slaying word. So yung word na ito ay discerning. Okay. Siya yung kumikilatis. Discerning. Judging. Pumahatol siya. At slaying. Pumapatay itong word na ito. Lahat yung mga negatibong bagay, pinapatay niya. Tineterminate niya. So yan yung dating ng salita. Amen. So the words of grace, the word of grace are for his supply of grace to his favored one. Whereas the sharp two-edged sword is for the dealing with the negative persons and things. So parehong word siya. Parehong word. So yung word of grace, supply yon. Sapagat ang grace ay supply. Sa Biblia, nung binanggit ni Pablo yung grace, sabi niya, ang grace ay nagpapalakas sa panahon ng kahinaan. Sabi niya, yung grace ay power of God at lagi siyang sufficient sa panahon ng ating pangangailangan. No? Kaya niyang tugunan ang ating mga kahinaan. So yan yung words of grace. Pero yung isang aspect ng word dito, okay, ay sharp two-edged sword. Okay, so itong word na ito ay kaiba sa grace. No? Ito ay katulad ng tapak na tumutuos sa mga negatibong bagay. Tinutuos niya ang mga makalamang bagay, ang mga natural na bagay, ang mga bagay ng lumang tao, ang mga bagay ng kaluluwa. So ang mga bagay na yan, hindi kailangan sa buhay eklesiya. Hindi siya makakapagtustos. Tandaan ninyo, ang mga bagay na nanggagaling sa laman ng tao, nanggagaling sa buhay kaluluwa, sa natural na buhay ng tao, sa lumang nilikha ng tao. Lahat ng ito ay hindi makakapagdala ng blessing sa loob ng eklesiya. No, kaya dapat lahat ng ito ay matuos upang ang meron lang ay mga salita na nanggagaling sa Espiritu. Mga damdamin na nanggagaling sa Espiritu. Sapagkat ang eklesiya ay katawan ni Kristo. At ang pwede lang makapagtayo sa eklesiya ay mga bagay na nanggagaling kay Kristo. Kung ang iyong idea hindi galing sa Espiritu, hindi galing kay Kristo, so hindi siya makakapagtayo. Hindi siya makakapagtayo. Kaya sa Corinthians, sabi niya yung sa panahon ng pagtatayo, sabi niya ang tamang material ay gold, silver, and precious stones. Sa Corinthians 3, sabi niya hindi pwede yung kahoy, yung damo, yung pinaggapasan. Kasi dadaan ito sa pagsubok ng apoy. Masusunog yan. No? At kapag nasunog yan, ibig sabihin, magdurusa yung pinanggagalingan yan. Maring maligtas siya, sabi niya, yet through fire. Ang ibig sabihin, dadaan siya sa paghahatol. Amen. Kaya mag-ingat tayo. At upang tayo ay palaging maging maayos, bigyan natin ng daan yung salita upang pasakdalin tayo, padalisayan tayo, ihantad ang mga bagay na hindi ayon sa Espiritu.
Amen. Remember that the speaking spirit today is just this Christ who speaks with a two-edged sword. Amen. So, itong speaking dito, kung maalala nyo sa Revelation, ito yung pagsasalita ng Espiritu sa mga eklesiya. Di ba? Sabi niya, the Spirit says to the churches, he who has an ear, let him hear. Sabi niya gano'n. So, doon sa 7 eklesiya, laging sinasabi yan. Okay, the Spirit says to the churches, he who has an ear, let him hear. So, yung two-edged sword dito, yung word na two-edged sword, ito yung pagsasalita ng Espiritu sa eklesiya. Humahatol, nag-expose, nagbibigay ng liwanag. No? So, hindi siya katulad ng word of grace. Ang word of grace ay nagtutustos lang ng kalakasan. Amen. Amen. Today, all Christians need the judgment of the Lord by His word. Many times, we have experienced this judgment because of our being mistaken and going astray from the Lord. Amen. So, nasubukan nyo na ba yun? Na tayo ay nakakatulan ng kanyang pagsasalita dahil mali ang ating direksyon. Mali, ibig sabihin, ikaw ay nalilihis sa Panginoon. No, active ka nga, marami kang ginagawa sa loob ng eklesiya, pero lihis ka naman. No, kadalasan sakit ng ulo ka sa loob ng church. Yung mga aktibo na wala sa espiritu, wala sa linya, wala sa buhay, naku, sakit ng ulo ng eklesiya yan. No, kaya anong gagawin ng Panginoon? Dadali niya ang salita sa iyo. No, at kung ang salita ay gumawa sa iyo, ihahantad ka niya. Anong gagawin mo? Magsisi ka. Di ba? Magsisi ka. Kaya ang pagsasalita ng Panginoon, dinadagdag niya, repent. Magsisi sa mga kalikuan. Hindi lang gumagawa ng mga masama, nagnanakaw o ano pa mga taliwas, kundi lalo na yung mga gumagawa ng mga makalaman na bagay sa loob ng eklesiya. Mga bagay na wala sa pangunguna ng Espiritu, ginagawa ng hindi nananalangin, ginagawa ng walang pagkilatis sa gawa ng Espiritu sa kalooban niya. So, yung mga bagay na yan ay hinahantad ng Espiritu at kapag nahantad yan, dapat magsisi ka. Dapat yung buhay natin merong liwanag mula sa salita. May pagpapakita ang Panginoon. Amen. Since we had wandered away from Him, He came to judge us. His speaking today is mainly a type of judgment. I can testify to you that if the Lord would speak to you, most of His words would be words of judgment. When He speaks, He judges. Every word out of His mouth in the churches today is like a sharp knife that judges us. So, tama naman ito. Tayo ay nabubuhay sa salita. Sabi ng Panginoon, huwag lang kayo mabuhay sa tinapay. Dapat mabuhay kayo sa salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Sapagat ang salita, ito yung nagre-regula sa buhay natin. Sa isang banda, nagpapakain siya sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang salita niya ay biyaya na sumusuporta sa ating kahinaan. May liwanag siya. Pero sa aklat ng Revelation, pinapakita sa atin, mas madalas na ang kanyang salita ay paghahatol. Paghahatol. May liwanag kasi ang salita eh. At merong conviction yan. Alam niyo yung conviction? Minsan feeling mo, tama ka, ayos ako, nakikipagtalo ka. Kayo mali, lahat kayo mali, ako lang ang tama. Pero pagdating ng salita ng Panginoon, boom, na yun ang liwanag. Nakita mo yung sarili mo. Punong-puno ka ng kadiliman, punong-puno ka ng mga makalaman na bagay, mga opinyon. So, hindi ka na makatuloy.
Madadala ka sa pagsisisi, sa pagbaling. Kaya yan yung sinasabi sa atin na madalas ang pagsasalita ng Panginoon ay paghahatol. Sapagkat sa kanyang pagsasalita, merong conviction. May liwanag, may paghahantad, may pagpapakita. At nagbibigay siya ng pagkilatis, makilatis mo ang intensyon ng iyong puso, mapadalisay. Kumisan, iniisip natin yung intensyon ng puso natin, malinis. Para kay Kristo to, para sa gawain ng Panginoon, para sa mga spiritual na bagay. Ito mga bagay na ito. Pero ang salita ng Panginoon, matalas siya. Ipapakita niya sa iyo. Papakita niya sa iyo na hindi dalisay yung iyong motibo. At kung minsan yung mga intention natin, merong halo ng pakinabang sa ating sarili. Yun yung hindi pure. Gumagawa ka. Pero meron kang intention na makinabang dyan. So, hindi pure yan. No, lalo sa eklesiya, dapat lahat ng ginagawa natin, walang pang-personal na pakinabang. Alam niyo ba yun? Walang personal na pakinabang. Tayo pa ang nagpapala. Tayo pa ang nagbibigay. Pero wala tayong pinaplano na tanggapin mula dyan. No, walang para sa atin. Ang Diyos ang magbibigay ng para sa iyo. Hindi mo siya kailangang isagawa sa loob ng eklesiya para makinabang ka. Dapat wala tayong ganong intention. Sa lahat ng bagay sa eklesiya, dapat walang personal na pakinabang. Huwag tayong kumuha ng anumang mga bagay para sa sarili natin. Bigay natin lahat yan sa Panginoon. Bigay mo sa mga mahihirap, bigay mo sa mga kapatid. Pero pansarili, wala, dapat. Ayoko na lang magsalita. Minsan may mga nakikita akong ganyan. Mga kapatid na tila ba may ginagawa, tila ba naglilingkod, pero may motibong pansarili. So, yan yung sinasabi natin na dapat ihantad ng Panginoon. O minsan nakita mo na, hinantad na ng Panginoon. Pero walang pagsisisi, walang pagpihit, walang pagbabago. Hindi tumatanggap ng correction mula sa salita. Ano gagawin ng Panginoon? Hahatulan ka. No? Kaya may paghahatol sa buhay natin. Kumisan may mga bagay na hindi mga pleasant na nangyayari sa buhay natin, yan ay kaakibat ng paghahatol at paglilinis ng Panginoon. Upang sa panahon na ito, mapasakdal tayo, mapurify tayo, maihanda tayo para sa darating na kaharian. Amen. Amen. Okay. So the words that proceed out of the Lord's mouth are sharp, piercing into our being, dividing our soul from our spirit and discerning the intentions of our heart. This is the Christ we experience today in the church life. Okay, so lagi niyan dinidivide yung spirit and soul. Upang makilatis natin ano ang nasa espiritu, ano ang nasa kaluluwa. Makita mo, makilatis mo. At mula dyan, maa-adjust tayo. Anong gagawa niyan? Ang salita. Ang salita lang. Kaya niyang hatiin ang espiritu at ang kaluluwa para sa paghahantad. Amen. We are human and have many opinions, but as we all can testify, every time an opinion rises up, the sword cuts it to pieces. The more you think about your opinion, the more you are cut. This is not doctrine. This is our experience. So, ibang opinion, kinakat nung nung tabak na may dalawang talim. Minsan sa mga fellowship, sa mga service, nasubukan ko rin. Minsan meron akong gusto sabihin, pero bigla parang nakat siya. Then I realize ko, opinion ko lang to. Nawala na siya. Amen.
Whenever two brothers are close to fighting, the third party, the strongest party, appears using the sharp sword to cut the opinions of both brothers. This third party is the very Christ, the Son of Man, who as the high priest walks among the churches and cares for them in love. Di ba? Sa loob ng eklesiya, may mga time nagtatalo. Pareho namang opinion. Ang lakas ng isa, ang lakas din ng kabila. Mga opinion sa opinion, nagsasalubong. Pero may third party. Yan ay ang Panginoon. Kakatin niya, pareho yan. Maya-maya, wala na. Amen. Kaya ang Panginoon ay malakas. Siya ang namamahalang isa. Kaya yung tanawin na pinakita sa atin, siya ang mataas na saserdote, lumalakad sa gitna ng eklesiya. Kaya hayaan natin ang ating eklesiya na pamahalaan ng Panginoon. Huwag tayo manguna dyan. Huwag tayo maghari-harian. Dapat sa eklesiya, walang naghahari-harian. No, lahat tayo ay wala. No, we are nobody. Huwag tayo maghari. Lalo yung mga pasilidad ng eklesiya, meeting hall, sasakyan, ano pa, yung church fund, ano pa. Huwag natin pagharian yung mga yan, mga kapatid. Pamahalaan lang natin, pero huwag natin pagharian. Makinig tayo sa spirito. Makinig tayo sa mga kapatid. Hanapin natin ang puso ng Diyos. Hanapin natin ang intensyon ng kanyang kaisipan. Amen. Amen. In Revelation 1:16, we are also told that his face shone as the sun shines in its power. In Song of Songs 5:10 and 13, Christ's face appears lovely for his seekers' appreciation of him. And in the epistles, his face reflects God's glory for the impartation of life into his believers. Amen. So binabanggit dito yung mukha ng Panginoon, yung kanyang countenance. Sa aklat ng Apokalipsis, ito ay nagliliwanag siya. Pinapakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Kadalasan, ang mukha ng Panginoon ay mukha ng liwanag. Okay. So sa Revelation, ang kanyang mukha ay katulad ng liwanag ng araw sa kanyang kapangyarihan. Sa awit ng mga awit 5:10 and 13, ang mukha ng Panginoon ay magandang mukha, lovely face, upang ang kanyang mga tagasunod ay magkaroon ng paghanga sa kanya. So kailangan merong ganyan. Makita mo ang Panginoon, ang kanyang mukha, humahanga ka. Humahanga ka. Nawawala na yung mga dati mong ina-appreciate. Nakikita mo na ito ang pinakamagandang mukha na nakita ko. Dapat na in love ka sa Panginoon. Nakita mo siya, ang kanyang mukha. Parang si Mary. Si Mary, sobrang niyang minahal ang Panginoon. Madaling araw pa, pinuntahan na niya sa libingan. Crazy lovers of Christ. Diba? Nung hindi niya makita, umiyak siya. Oh, Lord Jesus. Ibig sabihin, ang mukha ng Panginoon ay umaakit sa mga mananampalataya upang tayo maghabol sa Kanya. Bakit maraming hindi naghahabol sa Kanya, hindi naaakit sa Kanya? Sapagkat hindi nila nakikita ang mukha ng Panginoon, ang kaluwalhatian, at kagandahan na meron siya. Amen. Okay. So sabi niya, sa epistles, ang kanyang mukha ay naghahayag ng kanyang kaluwalhatian at ito ay para sa pamamahagi ng buhay sa kanyang mga mananampalataya. Amen. Here, however, his face shone as the sun shines in its power. As in Daniel 10:6, this shining is the judging enlightenment for bringing in the kingdom
When he was transfigured and his face shone like the sun, that was his coming in the kingdom. So ito yung karanasan ng mga disipulo sa bundok ng pagbabagong anyo, na kung saan nakita nilang mukha ng Panginoon, kasing liwanag ng araw, hindi nila matignan. Diba? So yan ang pagpapakita ng Panginoon, no, sa loob ng liwanag. Mag-isip Paul, nung siya ay papunta sa Damascus, nagpakita ang Panginoon sa kanya, hindi niya kayang tignan sa liwanag. Ang Diyos ay Diyos ng liwanag sa kanyang kaluwalhatian. Amen. When he comes to take over the earth for the kingdom, his face will be like the sun. So sa panahon na babalik ang Panginoon upang kunin ang lupa, ang buong sanlibutan mula sa kanyang kaaway, ang kanyang mukha ay nagliliwanag na katulad ng araw sa kanyang kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Amen.